Naisip mo na ba kung bakit may mga taong parang tahimik na nagbabago habang ang iba naman ay parang hindi umaalis sa dati nilang kalagayan, paulit-ulit sa parehong frustration, habol pa rin ng habol ng approval at hindi talaga nakaka-breakthrough. Ito ang totoo na karamihan hindi napapansin. Ang totoong pagbabago, hindi yan nangyayari habang ini-explain mo ang sarili mo. Hindi yan basta tungkol sa pagiging maingay, mabilis o maging sentro ng atensyon. Nangyayari yan sa katahimikan, sa mga sandaling walang nakakakita, yung mga maagang paggising, disiplina sa mga desisyon, yung tahimik na gawaing unti-unting binabago ka mula sa loob. Diyan tumatama ng malupit ang stoicism. Kasi hindi ka nito tinuturuan mag-perform, tinuturuan ka nitong mag-focus, mag-build ng lakas mula sa loob, lakas na sobrang tibay, nyanig na ang mundo. Hindi pa rin natitinag. Ngayon, sisilipin natin kung bakit ang katahimikan. Hindi yan kahinaan kundi estratehiya. At paano kapag sarili mo lang ang focus mo? Hindi mo na kailangan mapansin ka pa. Biglang makakabuo ka ng klaseng klaridad at lakas na hindi naabot ng karamihan. Ang mga taong totoong humuhulma ng buhay nila. Yung mga bihirang umabot hindi lang sa panlabas na tagumpay, kundi pati sa lalim ng sarili. May napansin silang hindi pa napapansin ng maraming tao. Nahanap nila ang isang tapang ng karunungan na hindi nangangailangan ng audience. Hindi sila obsessed magbahagi ng bawat hakbang o mag-explain ng bawat choice. Hindi sila nabubuhay sa explanation mode. Habang ang iba, paulit-ulit sumasali sa argumento, naghahanap ng approval o nagpapaganda ng image, sila tahimik lang, relentless mag-build. Gumagalaw sila na may tahimik na katiyakan, yung confidence na nanggagaling kapag hindi ka na naghahanap ng validation. Natutunan nilang makita ang kapayapaan sa progreso at kahulugan sa disiplina. At ang paradox, habang mas tahimik sila, mas makapangyarihan ang dating nila. Kasi may kakaiba, parang magnet, sa mga taong gumagawa sa katahimikan. Mararamdaman mo agad pagkasama mo sila. Yung presence nila, nagsasalita ng walang salita. Nararamdaman mo focus nila, clarity, yung inner stillness. Lahat yon hindi galing sa pagpapa-impress. Sabi nga ni Plato, wise men speak because they have something to say. Fools, because they have to say something. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng boses mo. Tungkol ito sa pagtiyak na tuwing magsasalita ka, may laman, hindi lang ingay. Pero ano bang meron sa katahimikan at sobrang lakas nito? Hindi lang ba pagtitimpi? Iwas lang ba sa small talk o sa drama? Hindi lang yun. Ang totoong katahimikan, yung nakakapagbago talaga. Hindi yun passive. Hindi lang yan kawalan ng salita. Presence yan ng lalim, active, intentional. Diyan tumatalas ang awareness mo. Diyan humuhupa ang mga isip mo. Diyan nagtitipon-tipon ulit ang energy mo at nag-i-organize. Hindi yan empty. Puno yan ng insight, potential, at clarity. Pag umatras ka mula sa paulit-ulit na stimulus ng mundo, hindi namamatay ang utak mo. Nagpapalit ng gear. Iba na ang galaw. Sa katahimikan, may nangyayaring hindi mo inaasahan. Biglang makikita mo na ang sarili mo ng malinaw. Nawawala ang amoy ng kalituhan. Dahan-dahan lumalabas na ang landas mo. Hindi dahil may nag-abot nito sa iyo, kundi dahil sa wakas, binigyan mo ng puwang para lumitaw ito. Sabi ni Carl Jung, who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes. Sa katahimikan, nagigising ka sa sarili mong patterns. Naririnig mo yung kwentong paulit-ulit mong binubulong sa isip mo. Nakakaharap mo yung discomforts na dati tinatabunan mo lang ng ingay. Kaya karamihan iwas dito kasi ang katahimikan, honest. Hindi ka pwedeng magtago. Sa katahimikan, lilitaw lahat ng doubts mo, guilt, insecurities, at imbes na harapin, karamihan, hahanap ng distraction, cellphone, bagong tab, argumento online, lahat gagawin. Wag lang mapag-isa. Pero ang pag-iwas, hindi yan neutral. Hindi lang basta nawawala ang iniiwasan mo. Lalong lumalalim, tahimik kang nilalaspag mula sa loob. Nahahati-hati ang focus mo, sumisiksik ang kalituhan sa bawat desisyon mo.
Hanggang sa magtataka ka, bakit pagod na pagod ka kahit wala ka namang ginawa? Bakit pakiramdam mo stuck ka kahit busy ka naman? Yan yung bigat ng hindi na prosesong mga isip, buwis ng tensyong di maresolba. Bakit nga ba ingay pa rin ng ingay? Kasi naturo sa atin na pag napapansin ka, importante ka. Lalo kang pinapansin, lalo kang feeling valuable. Pero matagal nang pinayo ni Aristotle, bago pa nagka-social media, the ultimate value of life depends upon awareness and the power of contemplation rather than upon mere survival. Ang laging paghahanap ng atensyon para sang survival, yan, paraan para maiwasan ang mas lalim na gawain. Pero lagi mong utak on edge, react ng react, hindi nagre-reflect. Anong mangyayari kaya kung tigil ka muna sa pag-react? Kung tigil ka muna mag-explain at gumalaw ka lang na may tahimik na confidence? Paano kung mas pinapanood mo kaysa pinagsasalita? Mas umaaksyon kaysa nagpo-post? Tipid energy. Reclaim mo yung mental bandwidth na matagal ng tulo dahil sa libo-libong trivial na interaction. At yung energy na, yan, pwede mong invest sa mastery, sa pagbuo ng makabuluhang bagay, sa pamumuhay na tunay na aligned, hindi lang admired. Sabi ni Socrates, the unexamined life is not worth living. At ang katahimikan, yung totoo, reflecting na katahimikan, diyan talaga nagsisimula ang examination ng sarili. Hindi dahil sa algorithm, trend, o palakpakan ng iba, kundi sa totoo at tapat na pagtatanong sa sarili, sa katahimikan na pinapayagan mong lumitaw yung pinakatotoong ikaw. Ang utak mo, kahit ano pa sabihin ng mundo, hindi ginawa para tumanggap ng libo-libong opinyon araw-araw. Hindi yan designed para sa walang katapusang multitasking, react dito, compare doon. Ginawa yan para mag-focus, mag-assess, mag-adapt. Pero pag sobra na sa ingay, chismis, endless scrolling, walang kwentang drama, nagmi-misfire na. Tumitigil kang mag-isip ng malinaw. Hindi ka na grounded. Nawawala ang edge mo, yung pagiging decisive, sharp, at purposeful. At ano ang totoong kapalit? Hindi lang pagod, hindi lang distracted ka. Nawawala yung intuition mo. Numumute yung instinct na tumulong sa iyo dati gumawa ng bold moves. Yung mabagal na erosion ng inner clarity. Mas delikado pa yan kaysa kahit anong palpak. Kasi pag wala kang clarity, hindi mo na pinagkakatiwalaan sarili mo. Laging hesitation, laging second guess. E paano kung ibang landas piliin mo? Ano kaya hitsura ng buhay mo kung naibalik mo ang focus mo sa loob mo? Minahal mo ang sarili mo at inayos mo ang tunay mong katauhan. Anong klasing tao kaya magiging ikaw kung hindi ka na bumabase sa tingin ng iba, kundi sa lalim ng pagkakakilala mo sa sarili mo? Anong kaya mong marating kung hindi mo na kailangang ipagsigawan? Kung tahimik mo lang gagawin ang trabaho, mahinahon, at hahayaan mo na lang na resulta ang magsalita para sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas kang nawawala ng sandali, oportunidad, o kahit buong araw kakariyak sa walang kwentang distractions. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil madalas silang nandyan. Message dito, headline dyan, argumentong wala namang halaga na naiisip mo pa matagal. Bago mo pa napansin, ubos na ang araw mo, hindi naranasan, kundi nagkawatak-watak. Pakiramdam mo, drained ka, hindi dahil sa effort, kundi dahil sa fragmentation. Parang libo-libong maliliit na sugat na hindi biglang bumabaha ng dugo pero unti-unting inuutakan ang focus mo, drive mo, linaw mo. Gaano kadalas? Nakakaramdam ka ba ng pagod? Hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil hinila ang atensyon mo sa maraming direksyon. Hindi lang yan basta pakiramdam. Totoong nangyayari yan sa utak mo. Ang prefrontal cortex mo, yan ang bahagi ng utak na disenado para sa malalim na pag-isip, sa pokus, sa vision. Nag-flourish yan sa linaw, hindi sa kaguluhan. Kapag binigyan mo, yan ng katahimikan, nagre-reset, nagre-recalibrate, at nagsisimula ulit tumutok. At doon sa katahimikang yan, may lumalabas na bagay na madalas hindi naabot ng karaniwang tao, kontrol. Pero ano nga ba talaga ang kontrol? Hindi yan tungkol sa pang-isang tao o pagpigil ng emosyon ng sobra. Kontrol ay pagpapahusay sa sarili, yung ang ginagawa mo
akma sa mga pinapahalagahan mo kahit walang nakakakita. Sabi ni Aristotle, kung ano ang nasa kapangyarihan natin gawin, nasa kapangyarihan rin nating hindi gawin. Tunay na kontrol yung paminsang pinipili mong huwag mag-react, huwag patunayan, huwag magpakita. At yan, nasa prefrontal cortex mo, hindi sa limbic system na palaging gustong mag-scroll, makipag-away o magkumpara. Yan yung bahagi ng utak mo na nagpaplano, tumututok at nangako. Ito yung napagkakaisahan ng psychology at philosophy. Ang pagkakakilanlan mo, nabubuo hindi sa kung ano ang sinasabi mo, kundi sa kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa. Pwede mong sabihin sa buong mundo na disiplinado ka, determinado, focused, pero kung hindi ito ang pinapakita ng asal mo, alam yan ng utak mo. Sabi ni Carl Jung, ikaw ay kung ano ang ginagawa mo, hindi ang sinasabi mong gagawin mo. Hindi lang yan masining na pananaw, totoong nangyayari sa biology mo. Nag-iiba ang pagkakauwi sa utak mo base sa paulit-ulit na gawa. Kapag gumigising ka ng maaga, nag-exercise, lumalaban sa distraction, lalo lumalakas ang prefrontal cortex mo. Tumitibay ang mga neural pathway. Hindi lang iba ang ginagawa mo, nagiging iba ka na. Pero hindi ba motivasyon ang tumutulong dyan? Hindi ba yan ang gumigising sa atin? Ito ang mali ng marami. Hindi labas ang tunay na motivation, kundi nasa utak mo. Hindi galing sa palakpakan, kundi sa progress. Dopamine, ang kemikal ng utak para sa motivation. Hindi basta-basta umaapaw kung pinupuri ka lang ng iba. Umaaktibo yan kapag nakikita mong umanangat ka. Nabasa mo na ang isang chapter pa, nakatapos ka ng 1 milya pa, natupad mo ang pangako mo sa sarili. At ang interesanteng bahagi, mas epektibo to kapag walang nakakakita, kapag tahimik, yung 6 na pagsisikap. Pagpili na kumain ng maayos, pagtrabaho kesa mag-scroll, doon ka ni re-reward ng utak mo. Kaya bakit ba kailangan pa nating ipagyabang agad yung mga balak natin? Magpapapayat ako! Susulat ako ng libro, may itatayo akong malaki. Ang sarap sabihin, parang may progress na. Pero iba ang sabi ng neuroscience. Kapag sinabi mo agad ang mga goals mo, naglalabas ang utak mo ng dopamine. Parang tapos mo na ang gawain. Nakuha mo na ang premyo, pero wala pang progress. Sabi ni Plato, ang simula ang pinakamahalagang bahagi ng anumang gawain. Kung ubos na energy mo sa pagsasabi pa lang, hindi ka na umaabot sa tunay na simula. Bakit ito importante? Kasi ang maagang selebrasyon, kalaban yan ng disiplin. Kung napaghalo mo ang pagkukuwento sa ginagawa, nililinlang mo ang sarili mong parabang nagtagumpay ka na. Nakakabuo ka ng pagkakakilanlan na base sa perception, hindi sa performance. At kapag nawala na ang palakpakan, wala ka ng sistema. Wala na ang discipline, wala ng momentum. Ano ang alternatibo? Kumunti ang sinasabi. Dagdagan ang gawa. Hayaang ang gawa ang magsalita. Hayaang ang katahimikan ang maghubog ng bago mong pagkatao. Hindi dahil ipinagsigawan mo ito, kundi dahil tahimik mo itong naabot. Hindi sa pagpo-post ng mga pangako o pangkuha ng claps nanggagaling ang tunay na pagbabago. Hindi yan nasa magagandang status o pagbahagi ng malalaking intensyon. Nag-umpisa yan sa sistema mo araw-araw sa maliliit na desisyong paulit-ulit mong ginagawa, lalo na kung walang nakakakita. Gigising ka sa parehong oras, papasok ka sa workout, hindi dahil may nagbabantay, kundi dahil pinangako mo sa sarili mo. Bubuksan mo ang libro, uupo ka sa project, lalaban ka sa pag-scroll. At sa ginagawa mo yan, paunti-unti mong nire-rewire ang utak mo, hindi lang sa symbolic na paraan, kundi tunayan. Nagkakaroon ka ng bagong wired ng disiplina, focus, at drive. At yung kinikilala ng mundo na pagbabago,
Resulta lang yan ng consistency na hindi nila napansin. Bakit nga ba pinapansin lang ng tao ang transformation pagtapos na? Kasi karamihan sa paglago, taktika lang nangyayari. Sa maagaang umaga, gabi, sa pagdesisyong umahon ulit kahit kaya ka namang sumuko. Mahalaga ang resulta sa mundo, pero madalas bulag ito sa proseso. At dito nagiging mahirap, hindi lang paglayo sa lumang bisyo ang paglago. Paglayo din ito sa mga lumang bersyon ng sarili mo, sa mga taong kapit pa sa dati mong anyo. Paano kung nagbabago ka na, pero yung paligid mo hindi? Diyan nagsisimula ang friction. Yung mga malalapit sa'yo, pamilya, kaibigan, katrabaho, minsang nagtatanong, hindi palaging mali, kundi kasi naalinlangan sila. Nababago ng paglago mo ang komportableng tingin nila sa'yo. Sabi ni Carl Jung, ang pinakakakilakilabot na bagay ay ang tanggapin ang sarili ng buo. Kapag namumuhay ka ng bago, pinipilit mong paikutin ang paningin ng iba. At minsay yung sarili nila rin. Kaya mo ba yan? Kaya mo bang manahimik kahit nalilito, kinukwestiyon o pinagtatawanan ka? Kaya mo bang magpatuloy kahit walang palakpakan sa bawat hakbang? Kasi kung kaya mo, may nangyayaring bago at makapangyarihan. Hindi mo na kailangan ng permisyon. Hindi mo na kailangan na laging maintindihan. Dahil doon, nagiging matibay ka sa loob. Resilience na hindi reactive, kundi rooted. Hindi dahil hindi ka na nadududa, pero sanay ka ng gumalaw sa katahimikan kahit may duda. Ito yung pinupunto ng mga Stoic philosopher tungkol sa strength of character. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag ka nang magaksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang mga dapat na mabuting tao. Maging isa ka na lang. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung sino ka na. Ipagtanggol ang standards o ikwento ang disiplin mo. Ipamuhay mo na lang, tahimik at paulit-ulit. Balikan mo ang kasaysayan. Paulit-ulit na pattern. Ang mga taong maimpluwensya, hindi nagaksaya ng energy sa pag-explain ng lahat ng galaw. Focus sila sa execution, sa pagiging isa, sa paghahatid ng resulta. Isipin mo, ang mga leon, hindi sumisigaw ng presensya sa gubat. Tahimik nilang tinitingnan ng mabuti, nakatutok, mapanganib, matiyaga. Ang mga surgeon, hindi sumisigaw sa operasyon. Kabisado ang bawat galaw, maingat, sinusuri bawat detalye. Ang katahimikan nila, presensya, kumpleto, focused, lubusan. Paano kung ang katahimikan mo, hindi pagkukulang, kundi signal? Hindi kawalan ng ekspresyon, pero pinakamataas na anyo ng disiplina. Yung hindi umaasa sa atensyon dahil kilala na nito ang sarili niyang halaga. Yung hindi humahabol sa palakpakan dahil ang tunay na gantimpala ay ang tahimik na momentum na nabubuo sa ilalim ng litaw. Yan ang klaseng katahimikan na nagbabago ng buhay. Yan yung katahimikang sa bandang huli. Sobrang lakas ng ipinagsisigaw, walang kailangang sabihin. Tanong, handang-handa ka ba na maging ganong tao kahit walang pumalakpak? Ang atensyon, hindi lang focus. Enerhiya yan, tunay na biological energy. At tulad ng lahat ng enerhiya, naubos yan. Limitado lang ang meron ka kada araw. Utak mo, umaasa sa mga neurotransmitters gaya ng norepinephrine at acetylcholine. Yan ang nagpapagana sa focus mo, pagplano, at pagkilos na may layunin. Pero hindi yan walang hanggan. Kada tingin mo sa phone ng walang dahilan. Kada bukas mo ng 10 tabs pero walang pinipili, kada pakikipag-away. Para lang mapatunayan ang punto, gumagastos ka ng energy. Paisa-isa, nauubos yan. Ninanakaw ng distraction ang kalinawang pwedeng idala sa mga bagay na may tunay na ambag, yung talagang mahalaga. Ilang bising iniaalay natin ang pinakamagagandang oras sa mga bagay na hindi naman tayo pinapalago, pinapalakas o inaabante, parang automatic na. Pero paano kung piliin mo ang katahimikan? Kung sa panahon ng tukso, magpahinto ka, hindi para iwasan, kundi bilang akto ng lakas. Yan ang lahat.
Kasi pag pinili mo ang katahimikan, pinipili mo ang linaw, binibigyan mo ng space ang utak mo, yung space na kailangan nito para mag-start ulit, magplano mula sa strategy, hindi stress. Binubuksan mo yung mas malalim na parte ng isip mo, ang mga parteng namamahala sa long-term thinking, creativity, at pagbuo ng pagkakakilanlan. Kailangang pumasok at mamuno. At heto ang ironiya, ang katahimikan parang payapa sa labas pero sa loob, kabaliktaran talaga. Buhay na buhay, dynamic, parang labanan ng mga isipan at damdamin. Ang pag-upo sa katahimikan, hindi ito pasibo, isa itong aktong matapang. Bakit? Kasi ang katahimikan, pinipilit kang harapin ang mga bagay na karamihan sa atin. Buong buhay, iniiwasan. Ang sarili natin, mga pagdududa, mga hindi pa na prosesong sakit, ang mga kwentong paulit-ulit mo nang kinukwento sa sarili mo pero never mo naman sinuri. Si Carl Jung, malalim ang unawa sa ganito. Sinabi niya, hanggat di mo ginagawang mulat ang dimulat, ito ang magtutulak sa buhay mo at tatawagin mo itong tadhana. Sa katahimikan, umuusbong ang dimulat. Lahat ng mga inilibing mo sa ilalim ng distraksyon, umaangat sa ibabaw. Pag nangyari, yan, may choice ka. Babalik ka ba sa pagnunumb o sasagupain mo na sa pagharap doon? Diyan nagsisimula ang tunay na paglago. Diyan nahuhubog ang tibay ng damdamin. Paano mo tinuturing yang tibay na yan? Paano ka bubuo ng nerbiyos na sistemang hindi natataranta sa hirap pero sumasagot ng swak? Sa pagtatagal sa katahimikan ng mas mahaba kada beses, kahit di na komportable. Sa bawat pigil mo sa sarili na sumagot, agaw atensyon, depensahan ang ego o agad humanap ng approval. Binabago mo mga wiring sa utak mo. Tinuturuan mo ang utak mo na pumili ng layunin kesa sa pagpapapansin. Sabi ni Socrates, ang pinakamahusay na paraan para mabuhay ng marangal ay maging ikaw ang pinapangarap mong maging. Sa tuwing pipiliin mo ang katahimikan kesa sa agarang reaksyon, isang hakbang yan palapit doon. Nagsisimula kang maging ikaw na hindi na lang nagsasalita tungkol sa paglago kundi namumuhay nito. Hindi para sa appearances, pero dahil iyon talaga ang pinili mong maging kahit walang nakakakita. Hindi din madali to. Ang internal training, magulo. Minsay feels like nasa tamang landas ka na. Minsay parang walang usad. Pero sa tagal, nagbabago ang arkitektura ng utak mo. Humahaba ang space sa gitna ng stimulus at response. Lumilipas ang crave sa recognition. Ang kapalit, mapayapang kumpiyansang hindi kailangang iwagayway. Malalim na alam, hindi kailangang i-announce. Ugat nito, hindi validation, kundi respeto sa sarili. Isipin mo ang paggising na alam mo, totoo mong alam, kung ano ang tinatayo mo, sino ang nagiging ikaw, at bakit mo ito ginagawa. Walang ingay sa isip na humihila sa iyo para ikumpara sarili. Walang pagkalulong sa pagkaintindi. Malinaw lang isang malalim at matatag na direksyon na di umaasa kung may makapansin o mag-approve. Ang klaridad na ganyan di nakukuha sa palakpakan. Binubuo yan sa katahimikan, pabagal, paulit-ulit at karaniwang mag-isa. Nagsisimula kang mabuhay, hindi para sa validation, kundi para sa alignment. Pag ang pagkakakilanlan mo, tugma sa mga gawa mo araw-araw, may nangyayaring malakas. Hindi mo na kailangan sabihin sa'yo na magaling ka. Alam mo na, bakit ang hirap noon maabot para sa marami? Kasi tinuruan tayong habulin ang kita ng lahat kesa mastery ng isa. Mas gusto natin i-broadcast ang effort kesa isabuhay ito. Pero ayon sa neuroscience at filosofiya, hindi mula sa mga deklarasyon natin nabubuo ang pagkakakilanlan, mula ito sa mga pinaggagawa natin. Ang prefrontal cortex na siyang pusod ng logic, plano at disiplina. Walang paki sa mga sinasabi mong moto. Sabi mo focused ka pero kung magulo buhay mo, ramdam ng utak ang kontradiksyon. Yung gap na yon,
nagdadala ng internal conflict, cognitive dissonance na palaos ang motibasyon sa tagal. Pero, kung babaliktarin mo yan, kung ugali mo tugma sa mga pangarap mo, kahit walang nakakakita, dun nagsisimula ang pagkakakilanlan. Nakikita ng utak ang pattern, paulit-ulit, commitment, at naging sandigan na ang identity. Dun nagiging panloob ang motibasyon. Hindi kasi pinuri ka, kundi kasi tinupad mo ang salita mo sa sarili. Ano ang hitsura pag tunay na nangyayari ang transformation na yon? Mas hinahanap ang pag-usad kesa papuri. Konsistensya ang pili mo kesa spectacle. Nagbabago ang dopamine system mo. Di na nasisilaw sa notif o like. Naghihit yan sa mahinahon na panalo. Yung natapos mo ang trabahong sinabi mong tatapusin mo. Yung nalagpasaan mo ang resistance. Yung nailagay mo sa mas mahigpit na standard ang sarili mo kahit walang nanonood. Si Plato, sinabi, ang una at pinakamahusay na tagumpay ay ang magwagi laban sa sarili. At ang tagumpay na yan, nasa katahimikan, hindi sa spectacle. Napansin mo ba? Yung mga taong tunay mong hinahangaan di nagpapaliwanag ng proseso. Hindi nasasayang enerhiya sa pagdepensa o pag-explain ng plano. Hinahayaan nilang magsalita ang gawa nila. Laser ang focus, ang disiplina. Hindi ipinagsisigawan pero kitang-kita sa resulta. Hindi lang to kumpiyansa, ito ay klaridad. At ang klaridad sa totoo lang, isa sa pinakamakapangyarihang psychological tool na meron tayo. Bakit sila pipili ng katahimikan? Kasi mas mahalaga pa sa opinyon ng iba ang pinapreserba nito. Pinapreserba ang bandwidth. Sa tuwing pinapaliwanag mo sarili mo, nababawasan ang energy na pwedeng pang-refine ng plano. Tuwing sinusubukan mong ipaliwanag ang vision mo sa hindi naman makaintindi, nababawasan ang focus mo. Ang katahimikan, hindi pag-iwas, kundi pag-alaga. Ito ang buffer zone ng malalalim na pag-isip na walang distraction. Si Aristotle naniniwala na ang kahusayan ay hindi isang aksyon, kundi isang hobby. At ang mga hobby, nabubuo sa katahimikan, sa gitna ng ingay. Nabubuo sa mga desisyong walang may alam. Sa disiplina na di nababalita. Sa mga oras ng paulit-ulit na walang agad na reward. Pero sa tagal, yung paulit-ulit, nagiging realidad. Ang realidad na yon, nagiging pagkakakilanlan. At ang identidad, nagiging lakas. Yung lakas na di pwede agawin ng iba kasi di naman ito ginawa para sa kanila. Ang transformation kaya, di yan yung scene sa movie na biglang lahat nagbabago. Di siya isang breakthrough. Di yan yung belated hype o yung araw na naayos mo lahat. Di yan sa mga goals na pinost mo o promises mo sa iba. Ang tunay na transformation, isang sistema, araw-araw, paulit-ulit. Madalas nakakabato kung iisipin. Pero dyan sa repetition na yan, dyan nahuhubog ang lakas. Di ka umuangat dahil sa goals mo, umuurong ka sa sistema mo. At ganito ang mga layunin, emotional yan, na-inspiran ka, kaya naglagay ka ng isusulat, nag-excite ka, kaya kumilos ka agad. Pero ang pakiramdam, lumilipas. Nagbabago ang layunin, ang buhay nakikialam, ang struktura, hindi yan agad nawala. Ang sistema, nakasandal sa gawa, hindi sa mood. Pag nilagyan mo na ng balangkas ang buhay mo, pagsabay ka gumigising, laging gumagalaw ang katawan, kumakain ng may saysay, nililinis ang kalat, di ka na umaasa sa motibasyon, umaasa ka na sa ritmo. At ang ritmo, mas maasahan sa inspirasyon. Bakit ang importante nito? Kasi kung walang struktura, nagpapalipas-lipas isip mo, emosyon ang namamayani. At ang kalalabasan, inconsistency, kalaban ng pagkakakilanlan. Sabi ni Aristotle, kung ano tayo, iyan yung paulit-ulit nating ginagawa. Kaya ang kahusayan, hindi isang aksyon, kundi isang hobby. Pero isang gawi ito, hindi ka nagiging magaling. Dahil lang maganda ang mga iniisip mo, nagiging magaling ka.
Dahil sa pagbuo ng mga gawi na sumusuporta sa uri ng tao na gusto mong maging isa-isang kilos lang yan at nagsisimula ito sa katawan, may dahilan kung bakit sinanay ng mga Stoiko ang sarili nila. Pisikal, hindi lang mental na unawaan nila na ang disiplina sa katawan ay nagtatranslate sa disiplina ng isipan. Kapag nag-ensayo ka, hindi mo lang pinapabuti ang kalusugan mo, binabago mo rin ang relasyon mo sa paghihirap. Natututo kang humarap kahit walang ganang gumalaw. Natututo kang tiisin ang hirap. Itulak ang sarili laban sa pag-aalinlangan. Ituloy kahit walang agad na premyo. Hindi ito pagmamayabang, ito ay panloob na pag-unlad. Pero aminin natin, mahirap yung simula ang katahimikan, parang di natural sa una. Pakiramdam mo, nakakapigil ang rutina. Gusto mong sirain ito, gusto mong ipagmalaki na nagtatrabaho ka ng maigi. Gusto mong ipangalandakan ang progress mo para makuha ang approval ng iba. Pero trap yan, sabi ni Carl Jung. Magkakaroon lang ng linaw ang vision mo kung tumingin ka sa puso mo. Ang katahimikan, hindi pagkawala, kundi presensya. Pag tinanggal mo ang mga gulo, ang ingay, ang walang humpay na pagpapakita, ikaw na lang natitira at dun nagsisimula ang totoong pagbabago. Habang lalo kang sanay sa kahirapan, lalo ring nag-a-adapt ang isipan mo. Unt-unting hindi mo na hinahanap yung ingay, nababaliwala yung pagmamadali, ang takot na walang nakakakita na tutunaw, at ang natitira ay yung payapa pero powerful na presensya. Matatag na katuon, malinaw, nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon na tumutugma. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman nagabala. Na intindihin ka sa simula pa lang, dinaan mo ang landas mo, hindi dahil may nanonood, pero dahil yun ang landas mo. Napansin mo ba na yung mga tao na talagang may bigat sa kwarto ay kadalasang tahimik? Hindi ito tungkol sa charisma kundi sa coherence. Hindi sila gulo-gulo, hindi sila nagpapakitang tao. Pinagdaanan nila ang panloob na pagtatrabaho at halata ito. Pinili nila ang katahimikan hindi bilang pag-iiwas, kundi pagpino at kontrol. Sabi ni Socrates, ang lihim ng pagbabago ay itutok ang lahat ng enerhiya, hindi sa pakikipaglaban sa luma, kundi sa pagbuo ng bago. Yan ang binibigay ng katahimikan sa banda. Huli ang payapa at paulit-ulit mong ginagawang mga bagay ay magiging imposibleng hindi mapansin. Pero sa panahong yon, hindi na mahalaga ang pagkilala dahil nakatira ka na sa loob ng panloob na gantimpala. Hindi mo na kailangang palakpakan para malamang nasa tamang landas ka, na ang kapayapaang nararamdaman mo, ang lakas na daladala mo, ang linaw na pinag-ingatan mo, yan ang premyo mo at walang makakaagaw niyan. Dahil hindi yan ibinigay ng mundo sa'yo. Pinaghirapan mo yan sa katahimikan at sa huli, yan ang hitsura ng tunay na pagbabago. Hindi maingay, hindi dramatic, kundi matatag, malalim, sinadya. Binuo mula sa loob palabas ang katahimikan, hindi kahinaan dito. Nagsisimula ang tunay na lakas sa mga tahimik na sandali na walang nanonood. Diyan mo hinuhubog ang sarili mong bersyon na sa huli hindi na kayang isantabi ng mundo. Hindi mo kailangan ipangalandakan lahat ng hakbang mo. Tumuloy ka lang, huwag tigilin ang paglaban, lalabas din ang resulta. Pagtama na ang oras, salamat sa pagiging bahagi ng Stoic Journal. Manatili kang matatag, maging focused, at kapag handang-handa ka, nabalik ka lang, nandito lang kami.